bayot ka, patawa ka. Magkano? 1.2 Harley Davidson. Jackpot ang makakuha. Talaga. Ang bayot. Eto po, yung bayad na yun po yung naghahamon. Sige nga, tingnan natin kung anong level ng utak mo sa utak. Not good to serve today. Let's go home na. So ito po yung low pressure since yesterday at kaninang umaga ay nasa loob na ito ng ating area of responsibility at ganap na naging bagyo kaya binigyan po natin ng local name na Wilma. About 3,000 So that aren't explained. They are simply the innocent victims of a bloody and cruel reign of terror. To the Western world and to his political enemies, he is ruthless. A strong man, a criminal. The headlines are loud and damning. The volume of killing here is quite extraordinary. In the 80 or so days that President... Ayan po, no? Magandang araw mga ka-reaction by. Napakaganda po ng ating pag-usapan, no? Welcome sa Reaction by. Ayan, Tropical Depression, Wilma. Ayan. Ayon sa Pag-asa, at eto nga, andito na nga sa ating bansa ang sinasabi ang pangalang Wilma. At sinabi nga ng Pag-asa ay may kasunod din pong bagyo yan. So lahat po dyan sa ating mga kababayan na malapit sa matatamaan o tatamaan po yan ng bagyo ay i-secure nyo na po ang dapat i-secure, no? At kahit po yan ay paulit-ulit, lalo na sa ating mga buhay, no? Ay mag-ingat po lagi. So ayun po mga koreksyon, yan po yung topic natin ngayon. At susunod po nating topic din ay yung kay Charis. Ayan, humingi daw ng executive session sa ICI. Grabe ICI Motor vehicle, kaya itindi daw niya motorcycle. Ito po, ayan, si Banat Bay, no? Ayan, tungkol naman sa dinanatan niya yung isang vlogger na 80-80 daw ay walang alam. Ayan, BOBO. Yan, kasama ang isang vlogger na DDS. Yung isang vlogger dyan sa Canada. Ayan, at tinahamon ni Banat Bay. Diba? Ruthless. A strong man, a criminal. The headlines are loud and damning. The volume of killing here is quite extraordinary. In the 80 or so days that President... Ito po, sabay-sabay din nating panoorin ang nakalat nating isang video na patunay na pati mga dayuhan na media ay nakikialam tungkol sa sinasabing EJK na di umano'y na walang alam kung ang tunay na nangyari sa ating Pilipinas noong panahon ng Pangulong si Tatay Digong, no? Yan. So anyway, yun po, pakipindot na muna ho ang like, subscribe at i-on ang notification bell, no? At para po updated po tayo sa laging mga update ating mga bagong videos. So anyway, ito po, react na ho tayo sa kay Banat Bay. Nakita niya na motor vehicles. Ang kanyang pagkaintindi motor. Mo. Motor vehicle, kaya itindi daw niya motorcycle. Halimbawa na lang yung bayot ng Canada. Yung bayot ng Canada na ang tapang-tapang na manghamon sa Banateros pero yung utak niya sukdulang kabuuhan. Ang tapang-tapang na maghamon pero ayaw naman pumunta dito sa Pilipinas panagutan ang kanyang mga sinasabi. Puro news. Sabi ko nga walang problema kung gusto mo ng debate, basta dito ka sa Pilipinas para lahat ng sasabihin mo, you will be accountable to what you going to say.
Ang dami nga nagsasabi na wag ko na daw ito nga patulan. Hindi pwede. Kaya natin ito pinapatulan dahil para yung kanyang ay sumagad. Kasi marami na tayong pinatulan. Halimbawa yung isang kay noon sa Talano Gold. Di ba? Ngayon, eto, meron na namang isang na nagpapakalat ng kung ano-anong news sa KOJC, news sa Iglesia ni Cristo na out of line na. News. Eto na naman, nagpakalat na naman siya ng buti na lang, merong isang vlogger na doon pa lang sa kanya, tablado na siya. Pakinggan nyo ito Wag ko kayong tatawa kasi nakakahawa yung tawa nito Naku po, bayot. Ito yung si Jesus na bumabanat dun sa bayot. At ito kasi yung sinabi ni Bayot. Ayan bumili ng motorcycle na 1.2 and 300 each CCTV. 300,000 ayan. Tsaka 1.2. Ano daw yung 1.2? Harley Davidson daw ba yun? Nagmagaling pa ang wala na atang Harley Davidson na 1.2 ngayon. Siguro kasi yung mga maliliit ng Harley Davidson, alam ko hindi na binibenta yung mga 750 nila Nagmagaling pa naman. Pero at the same time, mali pa rin yung intindi niya. Nakita niya na motor vehicles. Ang kanyang pagkaintindi motor. Motor vehicle. Kaya itindi daw niya motorcycle. Alam mo? Nagmamagaling ang nabasa niya, motor vehicles. Ang pagkaintindi niya motor, Bisaya ka dong. Hoy! Wag mo ini-insulto kami mga Bisaya, ma. Hindi po ako Bisaya. Pero hindi, joke lang po yun. Joke lang. Huwag kayo ma-offend, ha? Bayot ka, patawa ka. Magkano? 1.2 Harley Davidson. Jackpot ang makakuha. Talaga. Ang bayot. Eto po, yung bayad na yun po yung naghahamon. Sige nga, tingnan natin kung anong level ng utak mo sa utak. Pambira ka, maghahamon ka, yung motor vehicle, hindi mo alam? Mantakin mo, ang lakas ng loob maghamon. Pero yung motor vehicle, ang intindi niya doon, motorcycle. Pero may gana siya maghamon ng debate sa Banateros. Pambira ka, Brad. Pambira ka. Bakit mo naiisip yung mga ganon? Ang talaga no? Nagparehistro ka na ba na sasakyan? Pag nagpaparehistro ka na sasakyan, nakalagay doon, motor vehicle registration. Di ba? So pwede mong iparehistro basta may engine at gumagamit ng kalsada. Di ba? Ang mga hindi lang siguro na-rehistro, pison, crane. Hindi natin nire-rehistro yung mga yan. Bulldozer, backhoe. Alam ko kasi hindi talaga nire-rehistro yan. Hindi naman. Ay, nako. Grabe. Nakakatawa po yung mga, minsan paano lang ho naman yan, no? Kasi minsan may mga, yung isang po kasi mga ibang vlogger, basta makagawa lang ho ng content, ganun ho na ba ang takaran? Kasi may papaano lang, ba? Anyway, kan na po tayo. Kan po yung gusto nyo. Gusto nyo na po tayo diretso kay sa dito muna po tayo kay yung pinuhos natin yung tungkol kay mga yung mga media personalities, media source sa ibang bansa, no? Western media.
About 3,000 extrajudicial killings that aren't explained. They are simply the innocent victims of a bloody and cruel reign of terror. To the Western world and to his political enemies, he is ruthless. A strong man, a criminal. The headlines are loud and damning. The volume of killing here is quite extraordinary. In the 80 or so days that President Duterte has been in power, there's now been an average of somewhere between 35 and 40 police killings of pushers and drug users every day. But here in the Philippines, the picture is very different. Because to millions of Filipinos, Rodrigo Duterte is not a villain. He is a protector, a man who stood up for the poor, fought against crime, and spoke the language of the people. He's been called many names by outsiders and critics, but they weren't the ones living in fear of drugs, corruption, and disorder before he came into power. The Western world and his political enemies may call him a monster, but here at home, he's simply Tatay Digong, a leader who loved his country in his own unapologetic way. This is the story the headlines don't tell. Not perfect, not evil, just real through the eyes of the people who lived under his leadership. Rodrigo Duterte, painted by critics, remembered by the people. Yan po kasi hindi alam ng mga dayuhan na reporter, no? Na kung ano talaga ang totoo. Tayo mga nagmamahal kay Tatay Digong, kahit pati nga yung mga kritiko, alam naman natin na ang bansang Pilipinas ay naging safe, no? Mga 90, sabihin po natin 99% noong panahon po. Kaya nung panahon po nung panahon ni Tatay Digong. Pero ang mga kritiko, kahit na anong gawin mo, hindi naman ko naniniwala dahil nga yun kanilang mga utak ay makikitid, no? So anyway, dyan po natin natunghayan, no, ang isang video. Anyway, dito na ho tayo sa ating kaninang inuulat po, yung bagyong Wilma, no? Ayan, ayon sa Pag-asa, kanilang i-report ngayon po. So ito na ho. So ito po yung minomonitor nating low pressure since yesterday at kaninang umaga ay nasa loob na ito ng ating area of responsibility at ganap na naging bagyo kaya binigyan po natin ng local name na Wilma. So dito po sa latest satellite image natin makikita po natin malayo pa or hindi naman totally sobrang layo pero offshore pa rin yung tinatayang sentro ng tropical depression na si Wilma at kaninang alas 10 ng umaga ito ay tinatayang nasa layong 625 kilometers ang layo silangan ng Katarman, Northern Samar. Lakas ng hangin umaabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman naabot hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-southwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So yung tinatayang lawak ng bagyo in terms of yung lakas na hangin ay umabot ng 200 kilometers mula sa sentro nito. At dahil 625 kilometers pa ang layo, so wala pa itong direktang epekto. Bagamat yung distansyang yan ay inaasahan natin sa mga susunod na araw. Posibleng ang tumawid ng Visayas Southern Luzon area itong tropical depression na si Wilma. Kaya't ngayon pa lamang po, nagtaas na tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue. Ito nga yung Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte kasama yung Siargao at Bukas Grande Island at ang Dinagat Island. So, the first time na tinaas natin yung wind signal number 1 ngayong umaga, hindi po ibig sabihin na agad-agad ay dapat ramdam na natin agad yung epekto, no? Yung tinatawag po natin na lead time. Ang signal number 1, usually dapat po may in at least 36 hours pa bago natin maramdaman yung lakas ng hangin na mula 31 hanggang or 39 hanggang 61 kilometers per hour sa inyong lugar. So,
yung palugit na oras, yung around 36 hours, bago pa natin maramdaman yung actual epekto ng bagyo sa mga lugar na binanggit natin, ito po ay sapat na oras para makapaghanda po tayo. Meron po tayong time para patuloy na makipag-ugnayan yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit nating lalawigan, makipag-ugnayan sa kanilang LGU, makipag-ugnayan sa kanilang local DR officials para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Hindi lang po yung mga kababayan natin dito sa inland areas, no, maging yung naninirahan po sa mga coastal areas nitong mga nabanggit nating lalawigan. So bukod po sa bagyong si Wilma, umiral din po ang amihan sa ilang bahagi ng ating bansa. No? So, kanina pinag-usapan natin, ang wind signal ay patungkol sa lakas ng hangin na maaari nyong maramdaman sa inyong lugar dahil sa paparating na bagyo. Yung babanggitin naman natin ngayon yung mga pagbugso ng hangin dahil bukod sa bagyo, may umiiral tayong amihan ngayong araw sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora, Bataan, Calabarzon, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque, Bicol Region at Visayas, or sa natitirang bahagi ng Visayas na walang wind signal, posible rin po makaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin, no, dahil sa amihan. Bukas naman, nakararaming bahagi ng Luzon at ng Visayas, samantala sa darating na Sabado, nakararaming bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental. Yung paminsan-minsang pagbugso naman ng hangin, pwede rito magdulot ng katamtaman hanggang sa kuminsan ay maalong karagatan dito po sa mga nabanggit nating lalawigan. So ngayon, tingnan naman po natin ano ang inaasahang pagkilos ng tropical depression na si Wilma sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kanina alas 8 ng umaga, ito yung tinatayan nating location, no? Kung babase natin dito sa ating weather map. At bukas nga ng umaga, mapapansin natin ang lokasyon nito, 105 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Kaya binabanggit ko po kanina, malayo pa, may sapat pa tayong panahon, oras para makapaghanda. Bukas ng umaga, bagamat offshore, pero mapapansin natin, halos malapit na po sa kalupaan nga ng ating bansa. At kung titingnan natin sa forecast track, sa possibly bukas ng gabi, dito sa southern part ng Eastern Samar, pwedeng maglandfall or dito sa Giwan or maybe sa Dinagat or any of the Siargao and Bukas Grande Island. Tingnan natin kasi yung area of probability din do. So kung titingnan po natin sa forecast track, itong center track, iyon yung binibigyan natin ng location. No? So pagdating ng Sabado ng umaga, nandito sa coastal waters ng Inupacan, Leyte, and then pagdating naman ng Linggo ng umaga, dito sa may bandang Castellana, Negros Occidental na, tinatayang sentro. And then sa Lunes ng umaga, bandang coastal waters ng Cuyo, Palawan. And then sa darating na Martes ng umaga, nandito na siya sa may bandang northwest, 125 kilometers northwest ng Puerto Princesa City, Palawan. So tingnan natin, no, yung mga location na ito, yung mga points na ito, yung sentro lamang po ang pinag-uusapan natin dyan. Kanina binanggit natin 200 kilometers ang lawak ng bagyo. So, pag nag-plot po tayo ng distansya mula sa sentro, yun yung reason kung bakit marami tayong mga areas na may wind signal at posible pang madagdagan habang patuloy na lumalapit ang bagyo dito nga sa Visayas area at habang tumatawid po patungo na Southern Luzon area. So, ito yung center track. Tingnan din po natin area probability, sino ang dapat maghanda sa potential landfall, Eastern Visayas at maging itong northern part ng Caraga. And then generally, in terms of overall effect ng bagyo, regardless of landfall by sentro, tatawid, or sasakupan kayo ng bagyo, lahat po ng babanggitin nating mga may wind signal, lalong-lalo sa mga susunod nating tropical cyclone bulletin. Ayan po, no, narinig po natin ang weather forecast po. Galing po yan, diretso ng Pag-asa. So, magbigay ho tayo ng isang clips, no, bago tayo makarating po kay Cherise. Na, cancel! Yay! Cancel! Yo, mami! Not good to surf today. Need to go home na. Grabe ka subo. Grabe na. Ayan, no, ang lakas po ng hangin. Yan po ay sa Siargao, no. Ayan, yung kung nakarating na ho kayo na Siargao, ganyan po ang hindi po ganyan ang itsura. Pag nandun kayo, pag bandang tanghali, napakaganda ho. Yan, medyo makulimlim na po, no? Kaya siguro nag-declare sila na wala mo nang medyo lalayo, lalo na yung hindi marunong pagdating sa mga ganyang sitwasyon, no?
So yun po, mag-ingat po tayo, no, yung mga ating mga kababayan, lalo na yung kalapit dagat po, yung mga nakatira dyan, no. Ingat-ingat po kayo, alam niyo na po ang gagawin. Yeah, so dako na po tayo kay Charis. So ito na nga po, no, ito na. Ewan ko lang ho, bakit kaya humingi ito ng nagpapa-imbestiga sa ICI, ngunit humingi ng executive session. Ano kaya ang dahilan? No? Ano kaya yung gusto niyang ano? Kasi pag kasing wala po kasing executive session, talagang makikita po natin ang lahat ng investigasyon dito. No? Kung halimbawa hindi humingi ng executive session, may transparency. Kahit maliit na katanungan ay maririnig ho natin lahat yan, no? So, ewan ko po kung bakit nagpa-imbestiga. Iba-iba na po na siguro yung pangatlong araw na yan. Nagpa-imbestiga pero puro halos lagi executive session. Yung hindi lang ho humingi ng executive session ay kung hindi ko natatandaan, isang dati pang congressman ho yun, no? Yan. Anyway, rekta na ho tayo kay Charis, no? To formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Ayun, no, narinig po natin. Humingi po ng executive session si Congressman Marcos daw. Yan, nandyan pa po pala si dating DPWH sa Dave Singson, no? Ewan ko hanggang kailan po ang kanyang kasi po balita po natin, di ba? Nag-resign na ho siya. Pero alam ko hanggang itong December lang, no? So anyway, dyan po nagtatapos ang ating munting video. Ayan, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, ayan po, paki-subscribe na lang po. Masayang-masaya na tayo dyan. So pakipindot na rin po yung like, no? At notification bell. Ayan, maraming salamat. God bless.